Kabanata 251. Nagulat siya nang dalhin siya dito ni Zephyr na hindi niya inaasahan na nandito rin ang mga bandido. Karamihan sa mga bandido dito ay mas matataas na level up, nangangahulugan ito na may dala silang mga red jade card. Sa ilalim ng normal na mga kalagayan, sigurado siyang makakayanan niyang isa-isa ang isa o dalawa sa kanila. Siyempre, hindi iyon magiging posible kung sasagutin niya ang 10 sa kanila ng sabay-sabay. Gayunpaman, ang lahat ng mga bandido dito ay napinsala ng husto ng Flying Feather Sword skill at maaari lamang makaipon ng kalahati ng lakas ng labanan. Sa makatuwid, ito ang pinakamahusay na oras upang ilabas sila. The Asterisk Myth, naghuhukay ka ng sarili mong libingan. Tanggal ng isang dalubhasang tulisan. Inilabas niya ang kanyang espada at inihampas ito laban kay Erin, na kasalukuyang lumalaban sa isa pang dalubhasang bandido. Natarante siya kaya hindi niya napansin ang paparating na espada. Sa kritikal na oras na ito, isang asul na arrow ang bumaril at bumangga sa espada ng dalubhasang bandido. Ang palaso ay agad na natunaw sa hangin. Bago pa makapag-react ang dalubhasang bandido, isa pang asul na palaso ang bumaril at tumagos sa kanyang puso. Noon, winasak na ni Erin ang kalaban kaya tumalikod siya at ngumiti ng pasasalamat kay Zephyr. Yung ngiting iyon ang magiging kamatayan ko balang araw, naisip ni Zephyr sabay ngiti. Hindi naman kalabisan kung sasabihin na ang kagandahan ni Erin ay maaaring magsimula ng digmaan. Pumunta ka sa H*L. Galit na sigaw ng payat na lalaki. Pinukaw niya ang kanyang tunay na lakas at sinimulang salakayin si Erin. Kahit na siya ay nasugatan ng husto sa bladed energy ni Leonard, hindi dapat maliitin ang kanyang combat power. Gumawa siya ng selyo sa pamamagitan ng paggalaw ng kanyang kamay at agad na nagpakita ng nakakatakot na palm print mula sa manipis na hangin. Ang cutthroat na aura nito ay naging sanhi ng pagkalante ng mga nakapaligid na bulaklak, puno, at damo. Masyadong mabilis ang takbo ng payat na lalaki para masaksihan ng sinuman sa kanila. Kaya naman, mabilis na pinaandar ni Zephyr ang kanyang Thunderfoot at hinaranggan ang kanyang dinadaanan. Layuan mo! Sigaw niya ng buong lakas ng katawan. Ibinato ni Zephyr ang kanyang espada at isang bladed energy ang agad na sumibol. Sa isang kisap mata, ang pag-atake ng payat na lalaki ay napalihis. Ano? Gulat na sigaw ng lalaking payat. Sinamantala ni Zephyr ang pagkakataong ito para gamitin ang kanyang Thunderfoot. Malakas niyang ibinaba ang espada sa kanya nang humarap siya sa lalaki. Hindi. Isa akong initiate mula sa Winged Serpent School. Hahabulin ka nila hanggang sa dulo ng mundo kung papatayin mo ako ngayon. Sabi ng payat na lalaki. Naningkit ang mga mata ni Zephyr sa pagbanggit ng Winged Serpent School at binilisan niya ang paggalaw ng espada sa halip na pabagalin ito. Mark my words, ipaghihiganti ako ng mga tao sa Winged Serpent School. Sigaw ng payat na lalaki sa pagkadismaya habang dahan-daang tumutulo ang kanyang life force. So galing din siya sa Winged Serpent School eh. Isip ni Zephyr na nakakunot ang noo habang nakatingin sa bangkay ng payat na lalaki. Nakatagpo na siya ng mga tao mula sa Winged Serpent School sa Feather Forest noon. Isa sa kanila ay ang kanilang young master. Hindi mahalaga sa kanya na nakapatay siya ng isa pang initiate nila ngayon. Kabanata 252. Ang mga card ng lahat ng mga bandido ay pula. Masayang nagsalita si Erin habang kinukuha ang mga card sa katawan nila. Maaari silang makakuha ng malaking halaga ng mga puntos kapag ipinagpalit nila ang mga card pabalik sa academy. Magsasalita pa sana si Zephyr nang mapansin niyang nahulog mula sa bangkay ng payat na lalaki ang isang bag na may nakaukit na misteryosong rune. Mabilis siyang naglakad para kunin ito. This works the same way as our loot ring. Baka may itinatago siya sa loob. You can have it. Wala akong pake, ani Erin. Walang interes sa kanya ang bag. Dito, mas naging curious si Zephyr sa status niya. Halatang halata na galing siya sa isang napakayamang pamilya. The last time they met, she exchanged her loot ring for something of Zephyr's without any hesitation. Gayunpaman, si Zephyr ay hindi nakatagpo ng sinumang tulad niya sa buong Ahi Dynasty.
Mabilis niyang inayos ang bag habang nag-iisip pa rin. Pagkatapos nito, hinati nilang dalawa ang kanilang nasamsam na lahat ng pula, puti, at kahoy na baraha. Pagkatapos hatiin ang mga card ng pantay-pantay, ang bawat isa sa kanila ay kinakalkala ang kanilang mga kita na humigit kumulang 6,000 puntos bawat isa. Sayang naman at walang baraha sa katawan ng lalaki, sabi ni Zephyr na nakakunot ang noo. Yung mura asterisk S shoal. Halika dito, dali. Isang boses ang biglang sumigaw sa nagmamadali at galit na tono. Nako, nakarating na rin sa wakas si Leonard at ang kanyang featherpick apprentice. Bawat isa sa kanila ay may galit na galit sa kanilang mga mukha. Si Leonard, partikular, ay matamang nakatitig sa kanila na para bang may butas na butas ang kanilang dibdib sa kanyang mga titig. Naglabas din ng sunod-sunod na nakakatakot na aura ang espada sa likod niya. Sa pagkakataong ito, lampas na sa galit si Leonard. Matapos ikumpromaso ang mga bandido sa kanyang bladed energy, natuklasan niya na ang mga nakatataas ay nakatakas na lahat at iniwan ang kanilang mga alipores. Ang dalubhasang bandido na nakipaglaban sa kanya ay malinaw na inatasan ng responsibilidad na bilhin ang mga nakatataas sa ilang panahon. How dare they humiliate sa kanya ng ganoon? Walang paraan na hahayaan niyang mag-slide ang bagay na ito. Naghanap siya sa kagubatan na parang baliw. Nang sa wakas ay natagpuan na niya ang mga ito, nakilala niya ang walang iba kundi sina Zephyr at Erin. Hindi lang iyon, sa paghusga sa mga katawan na nakahiga sa lupa, halatang kinuha ng dalawang iyon ang lahat ng card para sa kanilang sarili. Zephyr. Nais ni Leonard na mapatay niya ang hamak na B** star doon at pagkatapos. O siya, Leonard. Anong ginagawa mo dito? Inosenteng tanong ni Zephyr. Nadismaya si Leonard dito kaya muntik na siyang mabulok ng ugat. Sa halip ay isang malupit na aura ang lumabas mula sa loob ng kanyang katawan. Zephyr, dahil magkapatid tayo sa parehong akademya, hahayaan kong mag-slide ang bagay na ito kung ibibigay mo ang iyong mga card, pagbabante ng isang initiate sa isang brutal na boses. Iabot ang mga card sa iyo. Kahit na humarap sa napakaraming bihasang mandirigma, hindi pa rin nagpakita ng takot si Zephyr. Sa halip, ngumiti siya at nagpatuloy sa mahinang tono, bakit ako? Don't play dumb, Zephyr. How dare you ask this kung ang mga bandidong ito ay nasugatan na ng husto sa pagsisikap ni Leonard? Walang paraan na maaari mong tapusin ang mga ito kung hindi dahil doon. Kaya naman, halatang pag-aari natin ang mga card. Galit na sigaw ng isa sa mga apprentice ng Featherpick na may hitsura ng panunuya sa kanyang mga mata. Kabanata 253. My friends, we got these cards fair and square. Dapat mahiya ka sa sarili mo, sabi ni Erin na parang walang pakialam. Hindi napigilan ni Zephyr na umiling sa inasta niya. Gaya ng inaasahan niya, sa sandaling umalis ang mga salitang iyon sa mga labi ni Erin, sumabog sa galit si Leonard at sunod-sunod na lakas ng talam ang lumabas. Zephyr, binigyan na kita ng paraan. Huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa mo kung hindi mo sasamantalahin ang pagkakataong ito. Panahon na para may magtuturo sa iyo ng leksyon. Sabi ni Leonard na piniling ilabas lahat ng galit kay Zephyr imbes na kay Erin. Ang normal na kalmadong mukha ni Zephyr ay sumilay sa isang ngiti at ang kanyang mga mata ay nagsimulang kumikinang ng may panganib habang ang malupit na aura ay kumalat sa kanyang paligid. Turuan mo ako ng leksyon. Ha? Gusto kitang makitang sumubok. Malamig niyang sabi. Kaagad, ang galit ni Leonard ay sumambulat na parang bulkan na nagpang-inig sa iba pang mga apprentice na hindi makapaniwala. Alam nila ang buong lakas ng kapangyarihan ni Leonard at hindi magtataka kung siya ay may pinakamataas na pwesto pagdating sa ranggo ng initiate. Sa buong taon niya sa academy, walang nang ahas na tumawid sa kanya. Si Zephyr, isang maliit na lakas ng level 9, ang magiging unang tao na gagawa ng so. Sa una ay gulat na gulat ang mukha ni Leonard, pagkatapos ay namilipit ito sa isang baliw na tawa. Tumawa siya ng malakas habang ang kanyang nakakatakot na totoong enerhiya ay kumalat mula sa loob ng kanyang katawan at sunod-sunod na bladed energy ang sumugod sa langit. Dahil sa lakas ng enerhiya, marahas na umindayog ang mga halaman sa paligid.
You're a real B asterisk starred, Zephyr. I could kill you anytime. You must be either very foolish or very brave to challenge me. Napakahina ng likas mong talento kaya hindi man lang umimik si Elder Maxim kung papatayin kita ngayon, ani Leonard. Siya ay kumikilos ng mayabang, baliw at egotistic. Ang kanyang mapagmataas na ugali ay walang pangalawa. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Zephyr. Ang rune sa pagitan ng kanyang mga kilay ay nagsimulang mag-vibrate ng bahagya na para bang nararamdaman nito ang pumipintig na mga electrical powers sa hangin. Tila ang kanyang tunay na enerhiya ay natipon sa tuktok nito habang siya ay naghahanda na gamitin ang kanyang pinakamalakas na pamatay na pag-atake ng Lightning Spear. Maaari pa niyang gawing mas malakas ang Lightning Spear gamit ang kanyang Thunderfoot. Oo, maaaring makapangyarihan si Leonard, mas makapangyarihan pa kaysa kay Chun-Li, ngunit determinado siyang huwag matakot ng sinuman, lalo na sa lahat si Leonard Briggs. Ngayon, sa ngalan ni Elder Maxim, ituturo ko sa iyo ang kahulugan ng paggalang sa iyong mga kapantay. Parang may bladed energy ang ekspresyon ni Leonard na nakalock kay Zephyr. Ha! Wala sa lugar mo para turuan ng leksyon ang mga apprentice ng Supreme Peak, outsider ka. Nang malapit nang mag-away sina Zephyr at Leonard na sumama si Erin para tulungan si Zephyr, isang mabagsik na boses ang nagsalita. Isang grupo ng mga tao ang mabilis na lumitaw sa kanilang harapan. Ver. Sigaw ni Zephyr. Talagang si Ver iyon at ang iba pang mga initiate mula sa Supreme Peak. Ver Murray. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Leonard nang makita sila. Kung haharapin niya ang iba, hindi siya sigurado kung lalabas siya sa panalo kung talagang nag-away sila. Leonard Briggs, your ego knows no bounds. I wonder who gave you the right to poke your nose in the business of our Supreme Peak. Kabanata 254. Ang taong nagsabi nun ay isang chubby na lalaki. Hindi maiwasan ni Zephyr na maalala si Dwayne nang titigan siya nito. Tristan Zane. Lalong nabigla si Leonard nang marinig itong nagsalita. Iginala niya ang malamig na mga mata sa bagong dating na grupo. Bagaman hindi malaki ang kanilang bilang, sila ay lubos na nagkakaisa. Bawat isa sa kanila ay isang malakas na manlalaban. Kunin si Tristan halimbawa, maaaring hindi siya nakakapinsala, ngunit ang isa ay hindi dapat magpaloko sa kanyang hitsura. May isang pagkakataon na inatake siya ng agility ng isang level 4 fighter at nadurog ang puso niya. Iyon ay kung gaano siya naging malakas pagkatapos matuto ng ilang mga diskarte sa pagtempere ng katawan. Zephyr, count yourself lucky this time. This will not be the last of it. Sinaman niya ng tingin si Zephyr bago lumingon para sumigaw sa mga apprentice sa likod niya. Tara na. Emph. Anong party pooper? Iyon lang. Sabi ng mga nagpasimula ng Supreme Peak, na nangangati na makipag-away. Dahil dito, nagdilim ang mukha ni Leonard sa galit. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang kamao at mabilis na umalis sa lugar. Everyone, thank you for helping me, sabi ni Zephyr na puno ng pasasalamat ang mukha nang i-deactivate niya ang kanyang tunay na enerhiya. Tinapik siya ni Tristan ng mahina sa balikat at nakangiting sinabing, "No worries, Zephyr. There's no need for us to be strangers. Maaaring maliit ang numero natin, pero hindi ibig sabihin na dapat nating hayaan silang makatakas sa pambubuli sa atin. Ipaalam sa amin kung may mangyari ulit na ganito. Nababahala ako kapag hindi ako nakakasama ng ulo. Kapag matagal na siyang nakipag-away." Ang iba ay natahimik sa kanyang mga salita, walang duda tungkol dito, si Tristan ay isang halimaw na nanabik sa mga away. I'll take my leave here, ani Erin, nang makitang magiging maayos si Zephyr. Wow, she's drop-dead gorgeous. No wonder nakipag-away kayo ni Leonard. You've got good taste, medyo bata pa siya ngayon pero walang duda na magiging mas maganda pa siya. Napakaswerte mo. Masungit na sabi ni Tristan kay Zephyr habang nakatingin silang dalawa sa kanya habang pinapaalis siya. Nakikinig pa si Erin sa sinabi niya. Ang kanyang mga pisngi ay naging matangkad na pula habang siya ay mabilis na tumakbo palayo sa abot ng kanyang makakaya. Anong nangyari, Zephyr? Ano ang pinag-awayan niyo ni Leonard?
Tanong ni Ver nang mawala na siya sa field of vision nila. Ipinagpatuloy ni Zephyr na sabihin sa kanila ang lahat ng nangyari bago tumakbo sa mga nagsisimula dito ng Supreme Peak. Yung D*Man Flying Feather Peak. Kung nandito ang senior natin, walang maglalakas loob na mag-asal ng ganito kawalang galang sa atin. Tumahimik ka, Tristan. Mahigpit na babala ni Ver. Pero, ani Tristan na may bahid ng frustration sa boses. Ramdam ni Zephyr na nagbago ang ekspresyon ng iba sa pagbanggit ng kuya. Inutusan kami ni Master na huwag na siyang banggitin. Madidismaya siya sa atin kapag narinig niyang binanggit natin siya, paliwanag ni Ver kay Zephyr na may halong awa sa boses. Bumalik na tayo, Zephyr. Tumango lang si Zephyr kahit na curious siyang malaman kung bakit pinagbawalan sila ng guro na banggitin ang partikular na taong ito. Zephyr, Leonard is very powerful. He is an agility of level 7 and is infamous for his quick temper. It'll do you well to stay away from someone like him, Ver. Tumango si Zephyr at pinaalalahanan niya ang sarili na mag-ingat mula ngayon. Lumapit ang isang nakasuot na manlalaban habang sinisiyasat niya si Zephyr habang nangyayari ito. May marahas na aura na bumabalot sa kanya. Gusto mong pumasok sa Primordial Gym? Tanong ng lalaki. Nakatingin siya kay Zephyr ng masama. Oo. Mahinahong sagot ni Zephyr habang tumatango. Hindi naman siya naabala. Dahil dito na curious ang lalaki, masyadong mababa ang level mo. Dapat mong hintayin na magawa mo ang agility bago pumasok, kung hindi, delikado ito. Sabi niya. Salamat sa paalala, ngunit gusto ko pa ring kunin ang pagkakataong iyon. Sagot ni Zephyr. Alright then. These gyms were made with a special magic, capable of drowning out all sound. Once a gym became occupied, the door will be lit. Kung walang laman, it'll shut off. Once you enter, your points will automatically deducted every hour from your ring, paliwanag ng lalaki. Salamat. Sagot ni Zephyr, bago nagmamadaling pumasok sa isa sa mga kwarto. Ang kwartong pinili niya ay ang pinakamababang grade gym. Madaling nakapasok dito si Zephyr. Sa sandaling iyon, napansin ni Zephyr na umiilaw ang kanyang singsing. Tila kung hindi niya isusuot ang kanyang singsing, ang pagpasok ay harang. Noon lang nawala ang pakiramdam ng pagkabalisa sa kanyang katawan. Nakahinga ng maluwag si Zephyr. Siya ay malakas, ngunit kahit siya ay nakaramdam ng pagkahilo sa presyon na ibinibigay ng kamalayan. First time mo dito? Tanong ng isang lalaki na biglang sumulpot sa harapan ni Zephyr. Siya ay malakas at tila nakatalukbong sa kadiliman, kaya nahihirapang makilala ang kanyang mga katangian. Oo, ako nga, matapat na sagot ni Zephyr. Let me give you an introductory tour then, sabi ng lalaki. Ang mga apprentice lang ng The Boundless Academy ang maaaring pumasok sa Tower of Primordial Energy. Ang tagal ng oras na maaari mong manatili dito ay depende sa kung gaano karaming puntos ang iyong ginugugol. Ang tore ay may 4 na uri ng silid elementarya, intermediate, practice at premium. Hinintay niyang tumango si Zephyr bago magpatuloy, hindi na kailangang sabihin, mag-iiba ang resulta para sa bawat silid. Gayunpaman, kakailanganin mong pumili ng silid na angkop para sa iyong pagtatanim. Kung ang iyong pagtatanim ay masyadong mababa at pinili mong pumasok sa isang premium na silid, pagkatapos ay maging handa sa pinakamasama. Bagamat sinabi iyon ng lalaki sa mahinang tono, nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pressure si Zephyr. Ang puwersa ng gravitational sa loob ng bawat silid ay higit pa sa kung ano ang mararanasan mo sa labas. Kung mas mataas ang antas ng kapangyarihan ng mga silid, mas magiging kakilakilabot ang puwersa ng gravitational. Kaya naman mahalagang tandaan ang iyong sariling paglilinang kapag pumipili ng isang silid. Lubos kong iminumungkahi na bumalik ka na lamang kapag naabot mo na ang antas ng agility. Hindi inaasahan ni Zephyr na mangyayari ito. At muli, sinasabi lamang ito ng lalaki para sa kanyang kapakanan. Gayunpaman, walang paraan na sumusuko siya ngayon. Elder, I still wish to give it a go, determinadong sabi ni Zephyr. I can't believe I wasted my breath on you.
Fine, do whatever you want. Salamat, matanda. Yumuko siya at mas lalo pang pumasok sa loob ng tore. Habang naglalakad siya papasok sa loob, hindi nagtagal ay naramdaman niya ang hangin bago siya naging malabo na tila may namumuong isang malakas na puwersa. Anong nangyayari? Nang maramdaman ang kakaiba sa kanyang paligid, dahan-dahan niyang isinaaktibo ang kanyang tunay na enerhiya. Kabanata 256. Sa sandaling ay activate niya ang kanyang tunay na enerhiya, ang paligid ay naging isang bagay na kakaiba at baluktot. Biglang dumating ang isang malakas na alon ng enerhiya. Bago pa makapag-react si Zephyr, natagpuan niya ang kanyang sarili sa loob ng isang malaking bulwagan. Ang bulwagan ay napuno ng primordial energy, kaya't ang sariling enerhiya ni Zephyr ay agad na pinasigla. Sa loob ng silid na ito, may 4 na pinto. Sa ibabaw ng bawat isa sa kanila ay mystical inscriptions. Divine ang tanging salitang angkop para ilarawan ang lugar na ito. Erobed Igter Calver habang ini-inspection niya si Zephyr sa lahat ng nangyari. May marahas na aura na pumapalibot sa kanya. Gusto mong pumasok sa Primordial Gym? Tanong ng lalaki. Nakatingin siya kay Zephyr ng masama. Oo. Mahinahong sagot ni Zephyr habang tumatango. Hindi naman siya naabala. Na-curious ito sa lalaki, masyadong mababa ang level mo. Dapat mong hintayin na magawa mo ang agility bago pumasok, kung hindi, delikado ito. Sabi niya. Salamat sa paalala, ngunit gusto ko pa ring kunin ang pagkakataong iyon. Sagot ni Zephyr. Alright then. These gyms were made with a special magic, capable of drowning out all sound. Once a gym became occupied, the door will be lit. Kung walang laman, it'll shut off. Once you enter, your points will automatically deducted every hour from your ring, paliwanag ng lalaki. Salamat. Sagot ni Zephyr, bago nagmamadaling pumasok sa isa sa mga kwarto. Ang kwartong pinili niya ay ang pinakamababang grade gym. Madaling nakapasok dito si Zephyr. Sa sandaling iyon, napansin ni Zephyr na umiilaw ang kanyang singsing. Tila kung hindi niya isusuot ang kanyang singsing, ang pagpasok ay harang. Ha! Isang kakarampot na lakas ng level 9 ang pumasok. Wow! Tama ka! Anong matapang na tanga? Sapat na ba ang puntos niya? Kahit na ito ang pinakamababang grade gym, magastos pa rin ang pagpunta sa lugar na ito kada oras. Dumating ang mga boses ng sumulpot si Zephyr. Nagsilabasan ang mga apprentice na may pagtatanong na tingin, bawat isa sa kanila ay basang-basa sa pawis. Na-curious sila sa level ni Zephyr. Bata, kahit na hindi ko alam kung saang pick ka galing, hindi ba ipinaalam sa iyo ng iyong amo na si Strengths ay hindi na naiisip na pumasok sa Tower of Primordial Energy? Sandali lang, paano pa nga ba nakapasok ang isang lakas sa academy? Curious na tanong ng isang mabait na apprentice. Salamat sa impormasyon, sagot ni Zephyr habang umiiling habang nakangiti. Napansin ni Zephyr ang isang madilim na silid, bago mabilis na pumasok dito. Habang papalapit dito si Zephyr ay mabilis na bumukas ang pinto, bago pinaliguan si Zephyr sa sinag ng asol na liwanag. Hindi alintana ni Zephyr ang liwanag nang pumasok siya rito. Ang asol na liwanag ay hindi nag-react sa presensya ni Zephyr, kahit na napansin niyang ibinabawas ang kanyang mga puntos sa pagpasok niya. Kabanata 257. Dam ang mahal. Nagmura si Zephyr dahil nabawasan agad ang 500 points. Bagaman, mabilis na nagbago ang kanyang ekspresyon nang pumasok siya. Ang mga apprentice sa labas ay hindi napigil ang mag-usap sa kanilang mga sarili habang umiilaw ang pinto ni Zephyr. I wonder kung gaano katagal ang batang iyon ay magtatagal doon. Hahaha, mas malakas ang gravity doon kaysa dito. Ito ay isang pakikibaka kahit para sa amin, lalo na siya. Narinig ko na ang ilan ay lubos na nadurog sa sobrang lakas ng gravity. May death wish ang batang ito. Let's wait and see. Kung may mangyari man sa kanya, automatic na bumukas ang pinto, itatapon siya. Gusto kong makita kung gaano siya masasaktan. Ang mga apprentice ay patuloy na nag-uusap ng mausisa, bawat isa sa kanila ay naghihintay sa muling pagpapakita ni Zephyr. Lumipas ang 1 minuto.
Pagkatapos, 10 minuto. Pagkatapos, isa pang 30 minuto. Sa paglipas ng panahon, hindi pa nagpapakita si Zephyr. May problema ba sa gym? Lalong naging curious ang mga apprentice, matagal na. Paano kaya iyon? Kung may problema, alam ng mga pinuno. Halatang maayos ang paghawak niya sa sarili. Sabi ng isang apprentice na nagulat. Nagulat din ang ibang mga apprentice. Lahat sila ay maliksi, at may mismong kaalaman sa mga hamon sa loob ng mga gym. Si Zephyr ay isa lamang lakas ng level 9, paano niya ito matitiis? Damn! Wow! Bitch! Ang mga apprentice ay nagsimulang sumigaw sa kanilang mga salita. Sa oras na ito, pinangangasiwaan ni Zephyr ang kanyang sarili ng maayos, kahit na hindi niya akalain na magiging ganito kahirap. Pagpasok niya sa gym, naramdaman niya ang matinding pressure na bumababa sa kanya. Ang pressure na ito ay napakalaki, na dumarating sa kanya mula sa lahat ng sulok. Pakiramdam nito ay parang bumaligtad ang earth, bumagsak sa katawan ni Zephyr ng buo. Ni hindi makalakad si Zephyr. Damn, the gravity. It's at least 10 times the norm. Pagmumura niya habang tumatawa, nanginginig ang ulo sa sobrang pressure. Dahan-daang ginalaw ni Zephyr ang kanyang katawan habang nararamdaman niya ang bawat kalamnan sa kanyang katawan na nag-iikot bilang ganti. Ang bawat litid ay gumawa ng papang ingay habang ginagawa niya ito. Abala rin ang mga kaliskis ni Zephyr na walang tigil na naglalabas ng lakas para gumaling siya. Hindi nagtagal, bumalik sa normal ang katawan ni Zephyr. Huminga siya ng malalim, bago tuluyang gumawa ng unang hakbang. Ang gravity ay napakalaki. Napasigaw si Zephyr nang lumapit sa kanya ang kanyang might, dumadaloy sa kanyang katawan at sumabog sa lakas. Hindi lamang ang gravity sa loob ng mas mabigat kaysa sa normal, ang mga primordial energies na magagamit ay pantay na naiiba. Pakiramdam ni Zephyr ay parang lumalangoy siya sa napakaraming enerhiya. Kabanata 258. Pagkaraan ng ilang sandali, sa pamamagitan ng Zephyr's might, nagsimulang dumaloy ang mga primordial energy sa paligid. Mabilis silang dumaloy sa katawan ni Zephyr. Isa-isang umagos ang mga primordial energy sa katawan ni Zephyr habang naglalabas ang kanyang katawan ng mga daloy ng enerhiya para kumonekta sa kanila. Nagtagpo ang mga ito, umaagos sa isa't isa bago dahan-daang hinihigop sa kanyang katawan. Sa ilalim ng matinding gravity, ang karaniwang pag-channel ng enerhiya ni Zephyr ay bumagal ng husto. Sa kabilang banda, mas madali na niyang naabsorb ang mga enerhiya. Nararamdaman ni Zephyr na hinihigop ng kanyang katawan ang mga enerhiya na matako. Para bang ang kanyang mga ugat ay mga tuyong kanyan, sakam na iniinom ang nakapagpapasiglang enerhiya. Kumikilos din ang iba pang enerhiya ni Zephyr. Lumakas ang kanyang kuryente nang mag-vibrate ang kanyang draconic na kaliskis. Natagpuan ni Zephyr ang kanyang mga hakbang na pabilis ng pabilis. Sa wakas, nagpakawala si Zephyr ng isang draconic na dagandong habang ang kanyang katawan ay nanginginig sa huling pagkakataon. Pagkatapos, naramdaman niya na parang napakabilis niyang makagalaw. Lumitaw si Draken sa kanyang kamay. Sasanayin ni Zephyr ang kanyang lightning sword skill dito, sa kabila ng imposibleng gravity kung nakita ito ng mga apprentice, hindi sila makapagsalita. Ang mga primordial na enerhiya ay umaalingaw-ngaw na parang malalaking alon, mabilis na dumaloy sa mga ugat ni Zephyr. Pakiramdam ni Zephyr na sa wakas ay mababasag na niya ang bottleneck sa bug zone ng enerhiya na ito. Nag-uumapo sa kapangyarihan ang bawat ugat at ugat sa kanyang katawan. Sumayaw sina Draken at Zephyr sa gym, naglalabas ng sunod-sunod na agos ng matalas, matulis, at talim na enerhiya. Ang bawat laslas ay parang kidlat, na kayang pawiin ang anuman. Sa loob ng primordial gym, si Zephyr ay nawalan ng oras at espasyo, mabilis na pumasok sa isang ulirat. Labis na tumahimik ang silid, walang maririnig. Save for Zephyr's huffs and puffs pati na rin ang pag-ungol ni Draken. Sa kanyang kawalan ng ulirat, tumpak na naramdaman ni Zephyr ang kanyang paligid, na tumutulong sa kanya sa mas mahusay na pagsipsip ng mga enerhiya. Isang malakas na boom ang umalingaw-ngaw mula sa mga enerhiya sa paligid niya. Parang whirlpool si Zephyr, marahas na hinihigop ang primordial energy sa paligid niya.
Sa pagkakataong ito ay 10 beses na mas mabilis kaysa dati. Isang napakalaking Draconac na dagandong ang dumating habang ang tatlong kaliskis ay nag-conjure ng mga figment ng isang dragon. Nilamon ng dragon ang enerhiya, sumingit ng sunod-sunod na subo ng primordial power. Hindi nagtagal, naramdaman ni Zephyr ang pagbuti ng kanyang katawan. Ang rune sa noo ni Zephyr ay nagsimula na ring magpakita ng kung ano. Nagsimula itong kumikislap at tumalsik, sabik na naghihintay sa pambihirang tagumpay ni Zephyr. Biglang sumulong si Time nang maramdaman ni Zephyr na bahagyang gumalaw ang singsing niya. Pinutol siya nito sa kanyang ulirat. Mabilis niya itong napansin. Sino ang nakakaalam na 4 na oras na ang lumipas? 2,000 points ang nabawas. Gulat na isip niya. Kanina pa lang siya naroon, marami na siyang nawala. Ito ay isang mamahaling libangan. Isip niya, habang nakatingin sa singsing. Naiwan siya ng mga 3,000 puntos. Umiling si Zephyr. Habang ginagalaw ni Zephyr ang kanyang katawan, naririnig niya ang maliliit na ingay na lumalabas mula sa loob. Ang kanyang katawan ay napuno ng kapangyarihan. Lubhang nakaka-relax din ang pakiramdam niya. Sigurado siyang nag-improve din siya dito. Ito ay isang mabungang pagsisikap. Kabanata 259. Alam ni Zephyr na maaari siyang magpatuloy, ngunit piniling umiwas dito. Kung itutuloy niya, may pagkakataon na sumobra siya at sa huli ay masaktan ang sarili. Nagpasya si Zephyr na subukan ang kanyang bagong nahanap na enerhiya. Sa maliit na pagsisikap, nag-zoom siya sa paligid ng silid na parang kidlat. Ako ay nasa 70% lamang ng aking normal na bilis kahit na nagamit ko na ang karamihan sa aking enerhiya. At muli, nasa ilalim ako ng matinding gravity pool. Napaisip si Zephyr habang huminga ng malalim. Malaki ang naitulong sa kanya ng training session na ito. Nang handa na siya, binuksan ni Zephyr ang pinto at lumabas. Tingnan mo, lumabas na siya. Sigaw ng isang boses nang sumulpot si Zephyr. Ang mga apprentice kanina ay nakatingin kay Zephyr na parang hindi makapaniwala. Damn! Hindi naman siya nasaktan. Nagstay siya doon ng 4 na oras. What the F***? Lakas ba talaga siya ng level 9? Kahit ako, isang agile ng level 2, ay nakayanan lang na nasa 4 na 2. Paano siya makakatiis ng ganoon katagal? Demonyo! Hail hail! Naghiyawan ang mga tao, bagamat nakakunot lang ang noo ni Zephyr sa kanila. Kahit na ito ay isang mahirap na gawain para sa karamihan, si Zephyr ay may daan ng dragon upang tulungan siya. With the way, hindi ito ganoon kabigat na gawain para sa kanya. Para sa kanya, parang basic training lang. Sa susunod na mag-training ako, siguradong lalabas ako ng mas malakas. Sa katunayan, sa palagay ko malapit na akong magtagumpay. Isip niya habang nakatingin sa singsing niya. Ang natitirang mga puntos ay hindi sapat para sa kanya upang magsanay ng higit pa. Mukhang kakailanganin ko ng paraan para makakolekta ng mas maraming puntos. Napaisip si Zephyr sa sarili. Talaga bang lumabas ka ng hindi nasaktan pagkatapos ng mahabang panahon? Tanong ng isa na may pagtataka sa tono. Oo. Magalang na sagot ni Zephyr sabay ngiti, bago umalis. Habang pinapanood si Zephyr na lumalayo, tumango ang matanda, kakaiba bata. Habang paalis si Zephyr sa Primodile Tower, naramdaman niya ang pakiramdam ng kanyang katawan na mas magaan kaysa dati. Pakiramdam niya ay maaaring lumutang siya sa hangin anumang minuto. Sinindihan ni Zephyr ang Thunderfoot, mabilis na nagdotong sa malayo na parang kidlat habang natatakpan ng kuryente ang kanyang katawan. Sa isang iglap, nawala si Zephyr sa kinatatayuan niya noon. Sa susunod na makita siya, 1,000 talampakan na ang layo niya. Nang wala ang mabigat na gravity na naramdaman niya sa Primordial Gym, pakiramdam ni Zephyr ay mababasag niya ang sound barrier sa kanyang bilis. Dati, hindi kailanman makakamit ng Thunderfoot ang ganoong bilis. Pagkatapos ng kanyang oras sa gym, umunlad ito ng husto. Ramdam ni Zephyr na dumable ang bilis niya. Sa loob ng 4 na oras, na-double ni Zephyr ang kanyang speed technique. Kung muling haharapin ni Zephyr si Chun-Li, hindi niya kakailanganin ang tulong ng Lightning Spear.
Ang bilis na ito lamang ay sapat na upang talunin siya. Habang patuloy na bumibilis si Zephyr, pakiramdam na walang bigat gaya ng dati, iniabot niya ang kanyang mga braso, naramdaman ang kanyang pagiging konektado sa mundo. Ang rune sa kanyang noo ay nagsimulang kumislap at kumukupas, pinalakas ang kanyang pamamaraan. Kabanata 260. Sa tulong ng kanyang electrical powers, muling dumami ang lakas ni Zephyr. Ang ibang mga apprentice ay napanganga na lamang sa pagkamangha. Pakiramdam ni Zephyr ay isang banal na espiritu, nagzip sa kalangitan, pakiramdam na kasing liwanag ng hangin. Ang kanyang mga damit ay eleganteng lumipad sa hangin, na nagdaragdag sa kanyang misteryo. May tao. Kunin mo siya. Sino siya sa tingin niya? How dare he think he's my equal just because he's a prince? May boses na bumalandra sa ulirat ni Zephyr. Nang marinig ito, umasim ang ekspresyon ni Zephyr. Kanina, pakiramdam niya ay ilang pulgada na lang ang layo niya sa pag-unawa sa mundo sa paligid niya. Ngayon, ang kanyang kapayapaan ay lubhang nabalisa. Sa isang pag-ikot ng kanyang mga mata, ipinakita ni Zephyr ang kanyang lightning sense. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Zephyr ang lahat ng nangyari sa paligid niya. Hindi kalayuan sa kanya, sa isang maliit na tuktok ng bundok, ay isang grupo ng mga apprentice na nag-sparring. Makikita sa uniform nila na mga apprentice sila. 7 sila, lahat sila ay naglabas ng makapangyarihang mga lagda. Nakatuon ang kanilang mga mata sa isang matangkad, maganda ang tono, at gwapong lalaki. Galit na galit ang lalaki habang nilabanan niya ang 7 iba pa. Kahit gaano pa siya nataman ng mga ito, hindi siya susuko. Ang mga mata ng lalaki ay may bigat sa loob nito, na katulad ng isang mabangis na hayop. Hindi man siya nagpaparaya, hindi rin siya nananalo. Hindi nagtagal, naging matamlay ang kanyang mga galaw at mas nagulo ang kanyang mga diskarte. Mamatay. Sigaw ng isa sa mga umatake sa kanya, na sinakop ang isang butas sa kahinaan ng lalaki. Nagpadala siya ng isang kamao na lumipad patungo sa ulo ng lalaki. Malubhang masasaktan nito ang lalaki. Bagaman, nang malapit ng tamaan ang lalaki, biglang huminto ang kanyang umaatake. May sumalo sa kamao ng umatake. Bumaba na noon si Zephyr, pinagmamasdan ang laban. Ngumiti siya ng nakakaloko habang nakatingin sa lalaking inaatake. Ito ay walang iba kundi si Aiden Lee. Lahat kayo apprentice, di ba? Tanong ni Zephyr. Nang mapansin ng lahat ang uniforme ni Zephyr, lahat sila ay nagsimulang manginig. Kung tutuusin, mga apprentice lang sila, hindi sila mangangahas na makipaglaban sa isang initiate. Zephyr. Sigaw ni Aiden. Umalis ka dito. Sabi ni Zephyr habang nagpadala ng lakas ng loob sa mga apprentice, na pinaalis sila. Bagamat ito ay isang simpleng hakbang, sapat na ang lakas na ginawa ni Zephyr para pabalaykan ang mga apprentice at gawing gulo ang kanilang mga enerhiya. Mabilis silang umatras pagkatapos. Hello Aiden, long time no see. Malamig na sabi ni Zephyr. Hindi na kailangang magtanong ni Zephyr kung bakit sinasalakay ng mga apprentice na ito si Aiden. Larong bata ang hulaan. Saan man pumunta si Aiden, walang alinlangan na sinundan ng malapitan ang labanan. Isa siyang egotistical na prinsipe, hinding-hindi niya tatanggapin ang mababang katayuan ng apprentice, at hindi rin niya tatanggapin ang kanyang kasama. Ang kanyang pagmamataas ay magiging kanyang pagbagsak, maaga o huli. Zephyr. Sabi pa ni Aiden, this time puno ng puot. Gayunpaman, mabilis na nawala ang kanyang tono nang mapagtanto niyang iniligtas siya ni Zephyr. Nakita ni Zephyr na naguguluhan siya. Ang kanyang oras sa The Academy ay hindi maganda. Walang nagtrato sa kanya ng maayos. Hindi nila siya nakita bilang isang prinsipe ng dinastiyang Ahi. Isang bagay na hindi niya kayang tanggapin, na madaling ikinagalit ng marami. Bakit mo ako niligtas? Tanong ni Aiden sa wakas. Bakit? Sagot ni Zephyr na umiling. Lumingon siya para harapin siya, siguro dahil mamamayan ako ng dinastiyang Ahi. Nang marinig ito, mas nagbago ang ekspresyon ni Aiden, kung saan-saan na ang kanyang nararamdaman. Habang pinagmamasdan niya si Zephyr na papalayo, hindi napigilan ni Aiden na sumigaw sa kanya, Zephyr. Mag-ingat ka kay Ricky.